Sa gitna ng kaguluhang pampulitika at mga hamon ng lipunan, maaari bang ang isang panawagan para sa kapayapaan ay lumampas sa mga pagkakabahabahagi sa politika at pagsamahin ang mga komunidad? O eto na ba ang simula ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino? Inorganisa ng Iglesia ni Cristo INC ang isang National Rally for Peace na nakatakda sa Enero 13, 2025 sa Quirino Grandstand sa Maynila, kasabay ng mga katulad na aktibidad sa iba't ibang lungsod sa buong Pilipinas. Ang malakihang kaganapang ito ay naglalayong isulong ang kapayapaan sa gitna ng kasalukuyang pampulitika at panlipunang klima, na nagpapakita ng matagal ng pangako ng INC sa kapakanan at pagkakaisa ng komunidad. Nagdulot ang rally ng iba't ibang reaksyon, lalo na dahil sa kontekstong pampulitika na nakapalibot kay Pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na nahaharap sa mga reklamo ng impeachment. Ang kontekstong ito ay nagbunsod ng espekulasyon na maaring maging pagpapakita ng suporta para sa Pangalawang Pangulo ang rally, na posibleng makaapekto sa proseso ng politika. Ilang individual, kabilang na si Abogado Harry Roque, ang nagsabi na ang tunay na layunin ng rally ay tutulan ang mga pagsusumikap ng impeachment laban kay Duterte. Gayunpaman, mariing itinanggi ng mga kinatawan ng INC ang mga pahayag na ito. Binibigyang diin nila na ang rally ay para lamang sa kapayapaan at hindi ito nag-endorso ng anumang pampulitikang personalidad o kumukuha ng panig sa mga kontrobersyang pampulitika. Si Ali Soto, isang news anchor ng Net25, isang media outlet na kaanib ng INC, ay muling pinagtibay ang posisyon na ito. Nilinaw na ang rally ay hindi politikal na may motibasyon. Binanggit niya na ang kaganapan ay isang espiritual at komunidad na inisyatibo na naglalayong isulong ang kapayapaan at pagkakaisa, sa halip na isang pahayag na pampulitika. Karagdagang pinagtibay ang posisyong ito ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, isang kilalang miyembro ng INC, na nagsabi na ang organisasyon ay nagpapanatili ng neutral na posisyon sa mga usaping pampulitika. Binigyang diin ni Marcoleta na ang INC ay nagsusulong ng pagkakaisa sa mga lider upang makamit ang epektibong pamamahala. Inulit niya na ang pakikilahok ng INC sa mga isyung panlipunan ay palaging nakatuon sa pagsusulong ng kapayapaan at kabutihan para sa lahat, nang hindi kumukuha ng panig sa anumang pampulitikang partido. Sa paghahanda para sa rally, ginawa ang mahahalagang mga hakbang sa lohistika upang matiyak na maayos at ligtas na maisasagawa ang kaganapan. Sinuspinde ng Malacanang ang trabaho ng pamahalaan at klase sa Maynila at lungsod ng Pasay sa Enero 13 upang payagan ang mas maayos at hindi nakakagambalang kaganapa. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng pagkilala ng pamahalaan sa saklaw ng rally at ang pangangailangang i-accommodate ang pagdagsa ng mga kalahok. Bukod dito, inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority MMEA ang pagsasara ng mga kalsada sa paligid ng Quirino Grandstand. Pinapayuhan ang mga motorista na maghanap ng alternatibong ruta. Ang hakbang na ito ay naglalayong pamahalaan ang daloy ng trapiko at mabawasan ang abala sa publiko, na binibigyang diin ang maagap na paglapit ng mga autoridad sa paghawak ng ganitong kalakihang pagtitipo. Ang rally para sa kapayapaan ng INC ay hindi isang hiwalay na kaganapan, kundi bahagi ng mas malawak na tradisyon ng pakikilahok ng simbahan sa mga isyung panlipunan. Ang organisasyon ay may kasaysayan ng pagsasagawa ng mga katulad na rally at mga programa ng pag-abot na naglalayong tugunan ang iba't ibang alalahanin sa lipunan, mula sa pagtulong sa sakuna hanggang sa mga inisyatibong pangkalusuga. Ang mga aktibidad na ito ay naayon sa misyon ng INC na isulong ang kapakanan at pagkakaisa ng komunidad. Sa kabila ng paglilinaw mula sa mga opisyal ng INC, patuloy na nagtatampok ang pampublikong diskurso ng halo-halong suporta at pagdududa. Pinupuri ng mga taga-suporta ng rally ang INC para sa inisyatiba nito na isulong ang kapayapaan sa panahon ng kaguluhan. Tinitingnan nila ang kaganapan bilang isang puwersang nagbubuklod na lampas sa mga pagkakahati-hati sa politika na nakatuon sa kolektibong kapakanan ng mga Pilipino. Sa kabilang banda, nananatiling maingat ang mga kritiko sa tiempo at mga potensyal na implikasyon ng rally. May ilan na nagtatanong kung tunay na maaring manatiling apolitikal ang kaganapan na ibinigay ang kasalukuyang tensyon sa politika at ang mga kilalang personalidad na kasangkot. Ang pagdududa ay pinapalakas ng nakaraang pakikilahok ng INC sa mga usaping pampulitika,
kung saan paminsan-minsan ay nag-endorso ang organisasyon ng mga kandidato tuwing eleksyon, na nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa impluensya nito sa mga proseso ng politika. Gayunpaman, mahalagang kilalanin na ang pangunahing motibasyon ng INC, ayon sa mga lider nito, ay magtaguyod ng espiritu ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang motibasyong ito ay naayon sa mas malawak na misyon ng simbahan na isulong ang mga moral at espiritual na halaga sa mga miyembro nito at sa komunidad sa kabuuan. Ang rally ay nagsisilbing plataporma para sa INC upang muling pagtibayin ang pangako nito sa mga halagang ito, lalo na sa panahon ng panlipunan at pampulitikang kaguluhan. Ang kahalagahan ng rally ng INC ay lampas sa agarang kontekstong pampulitika. Ipinapakita nito ang mas malawak na pangangailangan ng lipunan para sa kapayapaan at katatagan, lalo na sa isang bansa na hinarap ang iba't ibang hamon, kabilang ang mga pakikibaka sa ekonomiya, likas na sakuna, at mga hidwaang pampulitika. Ang pokus ng rally sa kapayapaan ay isang napapanahong paalala ng kahalagahan ng pagkakaisa at sama-samang pagkilos sa pagtugon sa mga hamong ito. Ang pagsisikap ng INC na mag-organisa ng isang mapayapang pagtitipon sa pambansang saklaw ay isang patunay sa kakayahan ng organisasyon na mapakilos ang mga miyembro nito para sa isang pangkaraniwang layunin. Ang kakayahang ito na pagsama-samahin ang malaking bilang ng mga tao ay nagpapakita ng lakas ng network ng komunidad ng INC at ang impluensya nito sa paghubog ng pampublikong diskurso. Sa konklusyon, ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo ay isang makabuluhang kaganapan na nagpapakita ng dedikasyon ng organisasyon sa pagsusulong ng kapayapaan at pagkakaisa sa Pilipinas. Sa kabila ng mga pampulitikang tono na inuugnay ng ilang mga tagamasid sa rally, pinanatili ng mga lider ng INC ang isang malinaw na posisyon ng neutralidad at hindi pakikialam sa mga pagtatalong pampulitika. Ang rally ay isang manifestasyon ng pangako ng INC sa pagsusulong ng isang mapayapang lipunan, na sumasalamin sa mas malawak na misyon nito ng serbisyo sa komunidad at espiritual na paggaba. Habang papalapit ang kaganapan, mahalagang obserbahan kung paano ito magaganap at ang epekto nito sa mas malawak na panlipunan at pampulitikang tanawin sa Pilipinas. Ang Iglesia ni Cristo INC, isang makapangyarihang relihiyosong organisasyon sa Pilipinas, ay kilala sa kanilang kakayahang mag-organisa ng malalaking rally upang ipahayag ang kanilang mga posisyon. Isa sa mga makasaysayang protesta ng INC ay naganap noong Agosto 2015, nang libu-libong miyembro ang nagtipon upang tutulan ang umano'y pakikialam ng Department of Justice, EJ, sa mga panloob na usapin ng simbahan. Ang issue ay nag-ugat sa reklamo ni Isaias Samson Jr., isang pinalayas na ministro, na inakusahan ang INC ng katiwalian at illegal na detensyon. Nagsimula ang mga protesta sa harap ng opisina ng EJ at kalaunan ay lumipat sa EDSA, na nagdulot ng matinding abala sa trapiko. Nanawagan ang INC ng pagbibitiw ni Justice Secretary Lila de Lima, na inaakusahan nilang lumabag sa prinsipyo ng paghihiwalay ng simbahan at estado. Ang insidente ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ang mga taga-suporta ay naniniwala na ito ay lehitimong pagpapahayag ng relihiyosong kalayaan, habang ang mga kritiko ay tumutol sa paggamit ng impluensya ng INC upang pigilan ang proseso ng batas. Ang insidente ay nagtampok ng papel ng INC bilang isang makapangyarihang puwersa sa politika, kilala sa kanilang block voting na naglalagay sa kanila sa isang posisyon ng impluensya tuwing eleksyon. Sa kabila ng kontrobersya, nanatili si De Lima sa kanyang posisyon at nagpatuloy ang mga legal na proseso laban sa INC. Ang protesta ng INC noong 2015 ay nagbigay liwanag sa mahirap na balans sa pagitan ng relihiyon at estado at ang epekto ng malalaking relihiyosong grupo sa politika at batas sa Pilipinas. Kung ikaw ang tatanungin, makabuluhan ba ang ganitong pangyayari? Isa ka ba sa mga sumasang-ayon sa ganitong aktibidad?